Kasabay ng pagdeklara ng state of calamity sa buong Metro Manila dahil sa malawakang pagbaha at walang humpay na pag-ulan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga nasalanta. Narito ang report. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila dahil sa patuloy na pag-uulang dala ng bagyong Karina na nagpalakas din sa hanging habagat. Sa ginanap na pagpupulong ng Metro Manila Council na pagkasunduan ng mga alkalde sa Metro Manila ang deklarasyon ng state of calamity. Base na rin yan sa naging rekomendasyon ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Dahil dito, magkaka-access ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang calamity funds para sa mas mabilis sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga apektadong residente. Mayroon din silang kapangyarihan na magpatupad ng price freeze sa mga basic commodity. Makakilos ng gusto dahil na yung mga nakakailangan. Kasi nakita nyo naman ang mga report kanina, Kamanava, 60, 70, 80% ng tubig ang basta. They need to move fast. At yun ang importante rito sa state of calamity. May iba pang mga lugar na rin ang nagpatupad ng state of calamity dahil sa bagyo at habagat. Pinamalayan, Oriental Mindoro, Kapakan, Cotabato, Ikit, Cotabato, Barangay, Untuan of Apan Santos, Davao Occidental. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situational briefing sa NDRRMC. Ipinag-utos niya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang agarang aksyon. Umabot na sa 29 million pesos ang kabuang halaga ng naipamahaging tulong sa mga apektado ng pagbaha at mayroon pang 2.6 billion pesos na standby at stockpile funds ang DSWD. Distribution ng stockpile ninyo, i-adjust na ninyo. Nakikita na naman natin yung trend kung saan dumadaan, where are the areas that are being hit hardest. So as much as possible, doon na tayo, we start repositioning there already as a response to the need. So para hindi tayo mahirapan. Pinatitiyak ng Pangulo na may papaabot sa lahat ng apektado ng pagbaha ang kinakailangan tulong mula sa gobyerno. Maganda naman ang response natin so far. Sinabihan ko lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin naipasok. So yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD, pati na siyempre Public Works, because kung yung mga daan ay na landslide, kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. Dahil sa iba't ibang weather system, mula pa noong bagyong Butchoy, higit 180,000 na pamilya ang apektado ng pagbaha.